Hello mga kasuki, eto naman pala ang ganap ko pagdating namin dito sa bahay ko sa Antipolo. Kailangan naman namin maglinis dahil ilang linggo o buwan na hindi kami pumunta dito. Buti na lang talaga nilagyan ko ng kortina itong mga dingding ko dahil kung hindi ko nilagyan, sigurado pagpasok pa lang dito sa bahay namin masisinghot mo na yung alikabok. Kaya kahit iba't iba ang kulay niyan, aba napakalaking tulong na bawasan yung mga alikabok. Bago nga ako mag-umpisa magwalis ng sahig ay pinunasan ko nga muna yung orokan ko dyan at saka yung cabinet na yan na maliit. Dahil meron din naman siyang alikabok pero hindi naman gaanong karamihan at nakatsinelas pa nga ako dyan dahil yung sahig ay medyo maalikabok din. Alam nyo ba na sa tagal na pabalik-balik ko dito sa bahay ko sa Antipolo, kung hindi pa nga ako nagkalkal dyan sa orokan ko na yan ay hindi ko malalaman na meron pala akong mga nakatabing kortina dyan na iba't iba ang kulay. Charis. Eto kasing orokan ko na to ay doon talaga to nakalagay sa Pasig, pero nung kasagsagan ng baha ay inakit namin dito sa Antipolo dahil doon nga sa bahay namin dati ay wala pa kaming taas, kaya naman katuwing magbabaha ay nahihirapan ako kung saan ko ilalagay yung mga gamit. Dumating pa nga sa point na nilalagay ko pa nga sa kapitbahay yan dahil hindi ko na alam kung saan ko pa ipapatong. Pero ilang beses nga kami nanakawan dito sa Antipolo, kaya naman yung iba kong gamit ay binabakuli doon sa Pasig. Kaya naman ang ending, ayun, wala na masyadong gamit dito. At yung iba naming gamit ay nanakaw nga. Kaya naman tuwing magdadala ko ng gamit dito, kahit yung electric pan lang, ay pag uwi namin, dinadala ko rin pabalik. At ayan, natapos na ako doon sa aking orokan. Kaya ito, wawalisan ko na yung sahig. Tapos punas na nga ako ng punas dyan sa ilong ko dahil pumapasok na naman yung alikabok sa aking ilong at yung asawa ko nga ay hindi na makapasok dyan dahil yung alikabok nga pareho kami bahing ng bahing kapag ka nga nasisinghot namin. Pero hindi na nga yan mapakali dahil mainit na nga daw sa labas ng bahay. Gusto na niya magpahinga dito sa loob ng bahay, kaya lang napakatagal ko naman daw magwalis. Kaya naman ayun ang ending, kumuha ng basahan at tutulungan na lang daw niya ako. At ang sabi ko nga ay salamat, naawa din. At kung mapapansin nyo nga kasi dyan ay nakatuwad na nga ako magwalis. Paano ba naman yung walis ko ay napakaiksi ng hawakan. Napakatagal na talaga nitong walis ko. Maliit pa nga yung bunso ko ay walis ko na yan. Ngayon 14 years old na yung bunso ko. Ayan, walis ko pa rin yan. Hindi pa rin napapalitan. Sayang naman kasi kung papalitan mo ay nagagamit pa rin naman. Yan dapat. Tulong-tulong para hindi lang isang pagpawisan. Lahat pagpapawisan. Diba ako yung tagawali, siya tagapunas ng sahig. Oh, ang bilis magpunas, wala agad sa tabi. Hindi talaga pwede na hindi ka magpunas ng sahig pagkatapos mo magwalis. Naku, nabubulol na naman ang person. Paano ba naman kapag kagaling ka sa labas ay pagpasok mo, nakasunod na sa iyo yung mga footprint, charis. At sa tuwing magbo-voice over nga ako, ay ito talagang struggle sa akin yung pagkabulol ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit madalas akong nabubulol at minsan pa nga ay nakakalimutan ko yung sasabihin ko. At pagkatapos ko naman nga maglinis doon sa loob ng bahay namin ay eto naman, dito naman ako sa labas dahil kung mapansin nyo nga kanina pagdating namin ay yung halaman ko kulang na nga lang ay pumasok na sa loob ng pintuan ko. Binawasan ko lang naman yung mga sanga na mahahaba na, pagkatapos ay winalisan ko at yung mga damo-damo dyan na tumutubo dyan sa malapit sa dinadaanan namin ay tinanggal ko na rin para sa ganun ay malinis-linis naman tuwing papasok kami. Buti na nga lang ay wala na masyadong nagsusunog ng basura dito sa harapan ng bahay ko dahil itong katabi kong bahay ay meron na palaging tao, kaya naman nababantayan niya kung sino nga nagsusunog ng basura dyan. At kung mapapansin nyo nga ay napakaliwanag dyan sa harapan ng bahay ko. Sobrang init yan sa mga oras na yan dahil hapon nga yan. Buti na nga lang dito sa bandang pintuan ko ay medyo malilim, kaya yun lang ang kagandahan kapag hapon dahil dito sa may pintuan namin ay malilim. Okay lang yung init sa umaga dahil maganda din naman sa katawan yan, pero yung init sa hapon, Diyos ko po, napakasakit sa katawan. Bawasan na yung ano. Binawasan na yung damo. Nakalinis-linis ng konti.